Yan! Diyan kayo magaling! Pag chismisan, ang bibilis mag-click mga Jai! Wes, hindi ko sasayangin ang click nyo. Dahil kung hindi pa kayo updated sa mga nangyari ngayong linggo, ano pang hinaantay natin dito? Chismisan na! Unang pasabog! Kilala niyo ba si Jam Magno? Balita ko nakipag-meet and greet daw kay PRRD. Tangina talaga yung epal na yan! Dami na naman pala kang triggered sa kabilang parlor. Bakit ba kayo galit na galit sa kanya? Comment nyo nga below. Correct me if I'm wrong ha. Pero diba we are living in a democratic country? So as far as I know, she's just voicing out her own opinion. So kung hindi mo nagustuhan ang opinion niya, gawa ka ng sarili mong video be. Doon ka magtatala. Hindi nga lang natin sure, Beshi, kung magte-trending kasi 7% na nga lang kayo. Oh, may palakang kokak na naman napapalag dyan. Na-kesyo saan ko daw nakukuha yung mababang numbers nila. Ano, bulag-bulagan tayo? Hindi nyo talaga ramdam? Ito ang I Am Ready for Lenny campaign na nilaunch nyo ng ilang araw na hindi nyo masuportahan. Nauusan pa kayo ng I Am Ready for Lenny to Retire campaign. Nakaka-post lang recently. Ito pa isa. Bakit hindi ko kayo maramdaman dito? Dito sa labanan ng like at dislike sa video ni Muso, ni Kokak, ni Kaki. Ay nga pa lang, chika dito gusto daw ipa-take down tong video na to, di umano. Dahil di umano masisira daw ang image niya. Girl! Anong image? Imagination mo lang yan, iha. Pero in fairness, ang lakas ng imagination nyo dyan sa kabilang parlor, ha? Katulad ng imagination nito ni Aling Lenny, na nasa gera pa daw tayo noong 1947. Ang sinasabi sa parang historical na GDP natin, eto na yung worst natin. Eto na yung worst since 1947. Ano, ito yung worst since 1947? Ayun, yung gera yun. Gera yung panahon na yun. Pero eto na yung worst. Ano ba, hindi maka-move on? Ganon? Bawas-bawasan kasi yung kakakain ng spaghetting anemic, ha? TikTok break nga muna. Anong mensahe mo? Easy meal? Lods, para sa ito, I'm gonna kill this shit right now. Kung inakala mong isang lingwahe lang ang kayang gamitin ni Kid Emil sa akin, hoy, mayroon ako mag-ilinggo, bakla. Adi kumari ko, pumunta ng alas 12 sa amin. Aba, bakla mangungutang ka, alas 12 na lang, jumaga. Shoota ka. Next, chika. Duterte tandem? Nabalitaan nyo na ba? What's up sa mga dilawan nating friends dyan sa kabilang parlor? Alam nyo ba na sa darating na 2022 election, ang Duterte tandem ay posibleng mangyari? Uy, kabado. Hindi ito imposible kasi pwede naman nilang gawin yun eh. Wala naman silang nilalabag na batas dito eh. Wala naman talagang masama kung magtatandem sila eh. Pwede nilang gawin yun kung gugustuhin nila. Alam nyo kung bakit? Dahil pinapayagan yan sa ating konstitusyon. 1987 Constitution pa mo. Gusto nyo yan, diba? Eh kung tayo ba nagpa-parliamentary system na kung saan isang partido ang iboboto ng mga tao at ang nanalong partido ang maglalagay sa pwesto ng kanilang pinakamagaling na miyembro para mamuno. Seryoso ba kayo na yan ang pinakamagaling nyo? Todo na ba yan? Yan na yung pinakamagaling? Okay, fine. For the sake of this example, sabihin na nating nanalong partido ang Liberal Party. Sila ang makakakuha ng majority of seats sa isang parliament at ang magpapatakbo sa ating gobyerno. Kasabay nito ay magkakaroon tayo ng shadow opposition na kung saan sila ay magbabantay sa bawat kilos ng gobyerno. Kasama sila sa bawat meetings at transactions. Kaya mas transparent ang galaw ng mga nakaupo sa pwesto. At every week silang merong televised debate session para questionin ang mga hindi nakikitang tama ng oposisyon. Dito nagkakaroon ng chance na magisahin ang mga nakaupo sa pwesto at harap-harapan silang magtagisan ng talino habang tayo ay sitting-pretting kumakain ng popcorn at pinapanood natin silang patakbuhin na maayos ang ating bansa. Hindi katulad ngayon. Hindi na nga sila kasama sa mga meeting. Tila baga clueless ang mga damuho sa galaw ng gobyerno. Tapos pag may gusto silang punahin, anong ginagawa nila at saan sila napunta? Nagtatatalak doon sa mga bayaran nilang mainstream media. 1987 Constitution pa more? The best yan eh. Kaya sa darating na 2022 election, kapag nagkatotoo ang Duterte tandem, mga dilawan kong friends, walang iyakan. Correct the Constitution. Yes to FDI-friendly Federal Parliamentary. Ano, kaya pa? Next, chika. So ito na nga, Mars. Alam nyo ba na inaprobahan na ng House Committee on Constitutional Amendments ang RBH2 na naglalayo na magkaroon ng economic provision sa ating bulok na 1987 Constitution. Ang taray, diba? Ibig sabihin ay tuloy ang laban sa pagtanggal ng 60-40 policy sa Kongreso. Walang term extension ha, usapang ekonomiya to. Kamusta naman kaya sa Senado? Mukhang gwardyadong nung matching at ni Snorlax yung pintuan dun ha. Hindi ba kayang batuhin na lang natin yan, tol? Go rebels na kasi dyan, mga sir. Dapat dyan sa dalawang yan. Sasasapak eh. Okay, sino ba dyan ang tutol sa chat-chat for economic reform? Tapos reklamo sa kakulangan ng trabaho dito sa Pinas? Ano, forever OFW na lang tayo? Chat-chapakin ko na talaga kayo eh. TikTok dance break nga muna. You know, ay, gwapo yan. Oh, sige. Pak, feel na feel ni Koya. Pak,
Sige, hata mo. Ay, antay. Hindi ko kinaya yung ngiti ni Kuya. Habay, Kuya. Habay. Hoy, yung mga pawok dyan na nagsasabing walang ginagawa ang gobyernong ito. Baka hindi nyo ito nakikitang binabalita sa mainstream media, ha? Mating na yung head cutter ng tunnel boring machine na gagamitin po yan sa Metro Manila Subway Project. Isa pa lamang ito sa 25 TBM na magbubutas sa 17 istasyon ng subway mula Valenzuela hanggang NAIA Terminal 3. Bago matapos ang taon, tiwala ang DOTR na magkakaroon na ng partial operability ang East Valenzuela Station sa Barangay Ugong, maging ang Philippine Railway Institute na itatayo bilang training ground ng mga tauhan. At sa 2025, inaasang magkukumpleto ang 17 Metro Manila Subway Station. Wala, diba? Walang nangyayaring progress sa Duterte administration. Tulog ang mga tao ni PRRD. Well, the EDSA decongestion was really under the term of President Duterte. That was one of his goals. We conceptualized the bridges across Pasig, and then we really pushed these the Skyway, the connector, the bypass roads for EDSA. NLEX to SLEX will be reduced from 2.5 hours to only 30 minutes. Links north to south. So this way, an opportunity for somebody like me who lives in the south can actually now work in Bulacan or Quezon City. It's not unheard of now. But to think about doing that before was kind of crazy. Working in Alabang and living in Quezon City or the other way around. But now it's doable. You could do that in 15-20 minutes. 4 years, we can see all of them have been finished. Ito po, syempre, habang ginagawa, maraming magagalit dahil may construction. Pero ngayon, nakikita naman natin yung result. Wala tayong maasang pagbabago dito. Wala. Oo, hindi perpekto ang gobyernong ito. May mga pagkukulang at pagkakamali. At doke. Pero hindi mo pwedeng sabihin na walang ginagawa ang gobyerno ni PRRD. Let's give credit to whom credit is due. Huwag na kayo magbulag-bulagan. Gising na. At bago tayo magtapos sa ating pagchichismisan, shoutout muna sa ating feature chismosa of the week. Hello kay Maring Jeannie Ang from Cavite. Shoutout sa'yo, Mars. Gusto mo to, diba? O, ito na. Shoutout sa'yo. At kung kayo naman ay may sizzling chismis na gusto nyo i-share, post nyo yan sa ating public chismisan Facebook group, mga moms. Antayin ko yung mga nagbabagang chismis nyo, mga day. All links and sources ng mga napag-usapan natin ngayon ay nasa description box ng video nito, mga beshi. Binigay ko ng lahat, ha? Baka naman kulang pa rin. Ano, ex? Ikaw ba yan? Char. O paano, hanggang dito na lang muna, mga Mars. Ito po si Aris Olea, ang inyong online chismis moderator. Kita-kits tayo, ha, sa mga susunod nating chismisan. We're living in a democratic country. Ano ba yan? Ang init. So kung hindi mo nagustuhan ang opinion niya, eh po Bokla inspired laugh in 3, 2, 1. Video ni Nguso, ni Kokak, ni Kaki. Post nyo yan sa ating public chismisan Facebook. Post nyo yan sa ating post nyo yan. Pawis na ako, beshi. Pawis na ang mamshi. Ang sakit ng mata ko. Ito po si Aris Olea, ang inyong ang init, beshi. Talaga namang tumatagaktak ang aking pawis.